maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Hindi nakaligtas ang Manila City Hall sa pagbaha dahil sa habagat. Sa video na pinost ni Miramar Sevillano, kita na pinasok na ng tubig ang City Hall dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Nagpalabas rin ang Manila Public Information Office ng ilang mga larawan na nagpapakita kung paano binaha ang paligid ng City Hall. Sa Taft Avenue, hirap dumaan ang mga sasakyan dahil sa pagbaha. Ang iba nga, nalulubog na sa baha ang mga sasakyan. Ganyan din ang post ni Tony Enriquez na nagpapakita ng pagbaha sa Taft Avenue kung saan pilit na nilulusong ng mga sasakyan ang baha. Ipinakita rin ni Kenny Roger ang video ng pagbaha sa Taft. Nagsuspenda na ng pasok sa eskwelahan ang Manila LGU kaninang tanghali. Inaasahang tatawid din ang bagyong Isang sa Luzon ngayong araw. Ito ang humahatak ng habagat na nagpapaulan sa bansa. Sa kabila ng nararanasang pagbaha, pilit na itinawid ng ilang residente ang buhat nilang kabaong para sa isang namayapang kapitbahay nila sa Dumalugdog, Sindanga, Zamboanga del Norte. Sa video ni Colleen Olis Mandante, sinabi niya nakuha ito sa malawak na ilog sa Sityon, Gusane. Dagdag pa niya, kapag walang baha ay nadadaanan naman ito ng mga sasakyan. Pero dahil sa pag-ulan na bunsod ng habagat at Tropical Depression Isang, tumaas ang tubig at lumakas ang agos. Hinaing niya, nasaan na ang tulay na ipinangako. Samantala, sa Davao, binaha ang ilang kalsada doon. Kita sa video ni Nico Aldrich Celeste Marasigan na hirap sa pagdaan ang mga sasakyan sa kalsada. Ang iba, halos pasukin na ang loob ng sasakyan. Ito rin ang pinost ni Shane Ompad. Hirap ang mga sasakyan dahil sa baha ang kalsada. Binaha na rin ang isang residential area sa Davao City. Ayon kay Gerald Perry Erolon, ito ay dahil sa walang tigil na pag-ulan. Pero hindi lang sa Davao. Binaha rin ang mga kalsada sa Bicol. Sa video ni Jenny Melano Olitokit, kita na mabagal ang daloy sa isang gilid ng kalsada habang baha naman ang kabila na hirap dumaan ang sasakyan. Kaninang umaga, itinaas ang storm signals sa iba pang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Isang. Inaasahang tatawid ito sa Luzon sa maghapon na magdadala ng mga pag-uulan. Nakakasana ang mga sasakyang ito para ilikas ang mga residente ng Barangay Masarawag sa Ginubatan, Albay. Iniutos ni Albay Governor Noel Rosal ang preemptive evacuation dahil sa inaasahang malakas na buhos ng ulan na dala ng pinagsamang epekto ng habagat at ng low pressure area na isa ng ganap na bagyo ngayon. Kabilang sa mga inilikas ang mga taga-Purok 4, 5 at 6 ng barangay. Isa ang Masarawag sa mga lugar na malapit sa paanan ng Bulkang Mayon, kaya naman namemeligro ito sa baha at lahar. Bukod sa preemptive evacuation, nauna ring inutos ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan at pagtawid sa mga ilog. Inaabisuhan din ng publiko na maglatag ng precautionary measures laban sa flash floods, landslides at iba pang epekto ng malakas na ulan. Inaatasan naman ang municipal at barangay disaster risk reduction and management councils na manatili sa heightened alert
magtulungan at maghanda ng mga pagkilos kung kinakailangan. Sa ngayon, ayon sa Ginobatan LGU, aabot na sa mahigit 600 pamilya ang nailikas habang nagpapatuloy pa rin ang evacuation. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, nasa may kasiguran Aurora na ang bagyong pinangalan ng Isa at kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. May lakas itong 55 kilometro kada oras malapit sa sentro at pagbugsong 70 kilometro kada oras. Sumailalim sa pagsasanay ng Office of Civil Defense Calabarzon ang mga bagong halal na opisyal ng mga probinsya ng Cavite, Laguna at Batangas para mapalalim ang kaalaman sa disaster risk reduction and management at climate change adaptation. Nagsilbing resource speakers sina OCD Calabarzon Director Carlos Eduardo Alvarez III at Rayan Derek Marquez, hepe ng DRRM Division. Sa NEO Plus Strategic Leadership for Good Governance, introductory course for the newly minted officials na ginanap sa Pasay City na pinamunuan ng DILG Calabarzon na may temang Localizing Disaster Risk Reduction and Management, Climate Change Adaptation and Community Resilience. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Alvarez ang mahalagang papel ng local leaders sa pagpapatatag ng DRRM at climate change adaptation sa pamamahala at development planning. Samantala, nagbigay naman ng practical strategies at good practices na maaaring isabuhay ng mga opisyal sa paggabay sa pagharap sa anumang pagsubok at hamong dumating para magkaroon ng ligtas at matatag na komunidad sa pamamagitan ng proactive planning at malakas na liderato. Nagbigay ng technical assistance ang Office of Civil Defense Region 12 sa Sultan Kudarat Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagdaraos nito ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA training sa provincial capital sa Isulan. Layon ng 4 na araw na pagsasanay na inilatag ng Capacity Building and Training Section ng OCD-12 na bigyan ang lalawigan ng mga eksperto sa ARDANA na agad mapapakilos sa panahon ng kalamidad at emergency. 29 na kalahok ang isinailalim sa training sa systematic na pagkalap, pag-assess at pag-analisa ng mga kritikal na impormasyon sa mga lugar na tinamaan ng sakuna para masigurong tama at napapanahon ang kaalamang nakararating sa mga magsasagawa ng desisyon. Kabilang sa nagsilbing instructors, sina Sheila Halig ng OCD-12, Ina Clarissa Fetalino ng MDRRMO Bagong Bayan at mga kinatawan mula sa DepEd Kidapawan, DSWD Region 12 at PDRRMO. Nagsagawa naman ng Community First Responder o CFR training ang OCD Region 10 sa 10th Regional Community Defense Group o RCDG Headquarters sa Camp Evangelista sa Patag, Cagayan de Oro. Ika-4 na batch na ito ng pagsasanay na sinimulan noong 2022 at naglalayong turuan ang mga lumahok ng mga mahalagang emergency response skills. 75 ang sumailalim sa training na nagmula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa rehiyon kasama ang mga kinatawan mula sa 10th RCDG at 4th Infantry Battalion ng Philippine Army. Bukod sa OCD-10, nagpadala rin ng instructors para rito ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard Northern Mindanao, Department of Health, Philippine Red Cross at 503rd Combat Engineer Battalion ng Philippine Army. Isinagawa ng OCD Negros Island Region ang Risk Assessment Right Shop Part 2 sa Seda Hotel, Bacolod City. Tinalakay sa Right Shop ang standardization ng mga datos na isusumite ng local government units at national government agencies sa RTF
sa pamamagitan ng OCD-NIR para mapadali ang pag-uulat sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Habang ibinahagi ang ulat ng nasabing workshop sa virtual meeting ng RTF bilang bahagi ng paghahanda ng Canlaon Recovery and Development Plan. Bilang pagdiriwang ng ika-71 anibersaryo ng OCD, binisita ng mga empleyado at on-the-job trainees ng OCD Region 7 sa pamumuno ni Regional Director Joel Erestain ang planetarium sa Pag-asa Complex Station sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mainit silang tinanggap ni Weather Services Chief ng Pag-asa Visayas Regional Services Division, Engineer Alfredo Kiblat Jr. Sa naturang pagbisita, naglakad ang grupo sa isang virtual journey na nagpakita ng mga bituin, constellations at iba pang celestial phenomena. Higit pa sa scientific exploration, nagsilbi ang aktibidad bilang pagpapahayag ng pagdiriwang ng mahigit 7 dekada ng serbisyo ng OCD at pagpapatibay ng pangako sa mas ligtas at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Bilang pagdiriwang ng ika-71 taong anibersaryo ng Office of Civil Defense, nagsagawa ang OCD Bangsamoro Autonomous Region ng Thanksgiving Mass para sa bago nitong regional office facilities, gayon din ang pag-turnover ng utility vehicle na isinagawa sa Camp GH Siongco, Awang, Datuodin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ng misa ni Father Ronald Abad bilang pasasalamat sa 71 taong paglilingkod ng ahensya na siyang dinaluhan ng OCD bar personnel. Sinundan ito ng pagbabasbas sa regional office at mga pasilidad nito at sa bagong utility vehicle na magpapabilis ng logistics capacity ng ahensya. Dumalo rin sa programa ang Ministry of Public Order and Safety sa pakikipagtulungan kay Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament Attorney Suharto Ambolodto na siyang opisyal na nag-turnover ng utility vehicle sa OCD bar. Pinondohan ito sa ilalim ng Transition Development Impact Fund ng pamahalaan ng Bangsamoro. Nagbahagi ng mahalagang mensahe si MPOS Director General Attorney Al Rashid Bal sa pamamagitan ni Chief of the Peace Education Division, City Janine Gamao, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng logistical capacity ng disaster response institutions tulad na lang ng OCD. Nagpahayag din ng suporta si MP Ambolodto sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff na si Bainariman Ambolodto sa OCD at sinabi na mahalaga ang papel ng kooperasyon ng iba't ibang ahensya para sa pagtiyak ng kaligtasan ng publiko at paghahanda sa panahon ng kalamidad. Nagpasalamat din si OCD Bar Regional Director Joel Mamon sa MPOS at kay Ambolodto sa patuloy nilang suporta at tiniyak na gagamitin ng gusto ang utility vehicle para sa pagpapatatag ng kahandaan at koordinasyon sa disaster response ng OCD. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging